RMN. Oras sa taga alas 7:47. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda, buo at totoo ang mga balita. Kapag tatak, RMN. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Headlines. Sa Diretso Balitang Surigao ng mga radyo man idol, Jojo Ferrol. Idol Gerson Galotera Fuentes. Madlaw na, Huwebes na, Pizza 21 sa buyan sa Mayo, year 2026. Sa headlines sa itong mga balita, rice subsidy, tag-turnover ni Governor Barbers ngadto na sa LGU Surigao City. Duha ka mga batanong layaking nagmotor nga nalambigit sa reckless driving nakilayan na sa LTO. Annual investment plan ng Surigao del Norte para nasunod na tuig tagtugi sa kasamtangan. Regular checkpoint gipatuban sa Surigao City Police Station sa National Highway Barangay Rizal. Hepe ng City Enro, tagatudloan ng mga tagdili na himuon suyod na sa Fish Sanctuary din na sa Barangay Dayasan ug San Isidro. Career Enhancement Seminar taglunsan sa kadagkuan ng Bureau of Fire Protection. Sa balita sa gawas na nasud sa Lebanon na laing 19 na isab kabuktaw ang namatay sa pinakabag-o na airstrike na taghimo sa Israel. Semifinal sa PBA, musikad na kuman na adlaw. Samtang sa showbiz, aktres na si Christine Reyes engaged na ngadto na sa iyang partner na si Gio Tingson. Nabalitang panghimaga sa 3 anyos nga batang layaking tagkulatas membros third sex nagtrending social media. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Sa detalye sa atong mga balita, moabot sa 30,000 ka mga taggapayimutang na mga naglaing-laing packs na kundiin na jaon sa tag 10 kilos kada na isa. Ang tag-turnover isip na rice subsidy gikan na sa lokal na gobyerno ng Surigao del Norte para na sa Surigao City. Inisa diyang tagpaygay ng isa ka programa kagahapon dito na Sweden City Gymnasium na kundiin sa pagdawat na namo na rice subsidy. May pariyag dito ng mensahe ug kalipay si Vice Mayor Alfonso Casura. This is an occasion where you can see the partnership between the local government unit of Surigao City and the province of Surigao del Norte on which today we will be grateful enough to receive 10 kilos of rice for rice distribution as rice subsidy to all the 54 barangays in the city of Surigao. I do understand that there will be about 30,000 bases that will be distributed based on the CBMS criteria as well as the other requirements that need to be finalized by the City Welfare and Development Office. In any event, this is something that we look forward as always from the local government of the province of Surigao del Norte and making sure that our steadfast commitment para sa atong mga katawhan Surigaonon na nagkailangan ng taon karon sa kalisod tungod sa crisis na atong gitubang. Dili lang ang krisis sa Middle East, but krisis mismo sa mga problema na atong gitubang sa atong hinggan sa panahon. Andabek sa ning pagpadayag sa mensahe ni Vice Mayor Alfonso Casura sa pagdawat ni ini sa amo na rice subsidy. Mi padayagdan kalipay si Mayor Paul Dumlao ug tag-angkon na murag nabunutan si Janan Tunok ini partikular na sa matupad dako an mahitabang ni ini ngadto na sa mga Surigaonon. That Surigao City will be part of the recipient of the provincial government rice subsidy program. It was very much nabunutan ng tunog because I know because of the sa ato panahon kuman na mafeel ka ng tao na epekto ng pagtaas ng ato pamaliton ilabi na ang ato gasolina sa nanang produkto. So we were always trying to find ways on how we can do programs and especially projects para maibsan gamay ang ato mga Surigao noon sa ini na epekto. And
ang kinahanglan. And when I asked Governor kung pilaan na pwede ma-allocate sa Surigao, he was very happy to say na the allocation was 30,000 packs of 10 kilos per pack. So grabe na doon ka ako, ila na tabang. Kaya ininkalisod na to, ang isip mga opisyal sa gobyerno, ako na doon responsibilidad na maghanap ng lunas. And clearly, this is an epitome of the strong partnership that we have with the provincial government of Surigao. And all the leaders put together with our Congresswoman Bernadette Barbers na pag pinamagay kita, daghan-daghan na doon at ato mahimo ng mga programa. So for the 30,000, I would like to report to the Governor that we will base it in our CPMS. So nato CPMS data will show kung sino sa doon marginalized, who needs the priority for this. Because Andabek sa ng pagpadayag sa mensahe ni Mayor Paul Dumlaw, lagip isabtag dugang ni ini na gumikan sa ligon na partnership tali na sa LGU Surigao City ug Surigao del Norte ug sa man na naangko nila ana mo na rice subsidy ug di lamang sa lokal na gobyerno ng Surigao del Norte siya nagpasalamat lagip na isab sa nasyonal na gobyerno. leaders in our province and in our district always work together. Great opportunities come and solutions are always shared and provided. And kami sa syudad ng Surigao, grabe na mo katako. For and in behalf of the city government of Surigao, grabe na mo nakatako. Napasalamat na nininatabang ikan ang Governor Robert Lindon Barbers sa ating national government or President Bongbong Marcos, and to the people who will also be involved na ato paghatag ng lunas sa syudad ng Surigao, ng Provincial Social Welfare and Development Office and City Social Development Office, our CPDO, and all the agencies na ma-involve na nini. This will always be a whole of city approach at abangan nato para na dyan nato ma-imong epektibo at taghatag na tabang sa ato ng provincial government. Anadugang pagpadayag pa sa mensahe ni Mayor Paul Dumlaw samtang sa habig isab ni Governor Robert Lindon Barbers ija isab tagpaklaro na dili kon gikan sa ija ana mo na rice subsidy kun dili matupa alokasyon gikan na sa nasyonal na gobyerno. I feel so elated. Naging ni response kung ni Mayor Paul ikan sa ako influence. Pero marami paminawon kung dapat ako kasing-kasing. Pero mga kaigsunan, hindi kong gikan kan-region ka na mga bukas. First, I would like to extend our gratitude in behalf of the province of Surigao del Norte, sa National Government, sa Office of the President, sa DILG, because this is part of the LGSF Falgo program, wherein the provincial government is a beneficiary of a rice subsidy in the amount of 59 billion pesos. No? So, ang ako, pasalamatan ka doon, of course, ang labaw na magagamit sa akin. Because kung sa atong mga pangaliyaw, pagkampo sa kaitasa, nakanunay na unta nagiyahang pagtabangan ta sa atong mga tinguha na mag-upload, mauni siguro isa sa mga resulta. And for me, pangamot ang himo, I think Ms. Tata Silbosa is here with us today, ang akong OAC sa Provincial Social Welfare Office. Ito si Ma'am. Uy, nagabalik na ba ako, Ma'am Faye? Ay, okay. Kita mo ni Pang Tuhodo. Si Ma'am Faye ang ato sa PSWDO. Amo ka dyan i-decipher from the time that I got the report 2 weeks ago na doon ay allocation na ato ay hatag for the city government to provide sa rice subsidy. Amo isa-isa in the entire province at doon ay punong or ito ka LGUs na walang makadawat ng LGSF Falgo or LGSF GEF. Punong apil ng Surigao City. So that's why when we procure
this particular rice, no? This is ano na klase? DT8 na klase, kagana pa na klase, ang murag bugas sa Jollibee o McDonald's. O, DT8 o McDonald's na lima. So, gana na klase na bugas. 59 million, out of the 59 million, for the information of everyone, 9 million will be allocated for our program that we started in 2022, the Sagim Saka program. Wherein 9 million will be used to purchase the rice na maproduce or mga palay na maproduce atong mga local farmers. And the 50 million is what we procured for the distribution to the LGUs. Napagpadayag sa mensahe ni Governor Robert Lyndon Barbers sa dihang tagpangutana kung uno'y sunod pa ng mga lakang sa habig ng LGU Surigao del Norte, partikular na sa pagpanapod-apod isab ng rice subsidy sa mga kalungsuran, inisidya sa dugang pagbutiyag. Nikabat siya ng 17.7 million. Kining 30,000 bags of 10 kilos. Pero sa mga lungsod, Gov, Amo pa ginaplastar because isa sa mga consideration namo, syempre diyaon ng munisipyo na aduna na nadawat na rice subsidy coming from the national government. Diyaw gihapon pero di na kung matod pa kinta na hamok-hamok adya na kami magdugang, mag-augment sa ila na nakuha. Di ba ang San Francisco una sila nag-rice subsidy? Yes, oo. So gamay na kanila. Puhon, yes, malagmit, oo. Depende sa pagbalansin namo with the DSWD sa province. And Siargao? Yes, appeal. Oo. Pwede gani, appeal Leyte, appeal Dinagat. Kung may sakop na lamang ganun sila ng Surigao del Norte. Basta walay piliin regardless who sits as the head of the LGU, ato padanggaan. Andugang pagpasabot pa ni Governor Robert Lyndon Barbers sa moisab na paghatag ng rice subsidy ngadto na sa Surigao City, naningusog si Vice Governor Jed Gokyangke na pinaagi na sa amon na tabang ang sumayapan na makahatag ini og dugang pagpaabot na natabang adto na sa mga naglisod na mga Surigaonon. Extending us this help. Ako graduate ni Deputado para sa atong may igsuon ng mga Surigao na labaw ng mga ginahanglan sa kamahal ng mga pamaliton, mahal ng bugas, para daw na lamang makaabag-abag sa tagawang pa, sa ginagmay na pamaagi. But the biggest challenge here, nasayon kita, na bisan kung uno kahamok ini na bugas no, na tagahatag sa ato na national government, this will be distributed to the component local government units of the province, pero dili ko dili mahitabo na bastante. So challenge ka radyo ini sa atong mga LGUs na ma-prioritize at mas nanginahanglan kadto karadyo ng mga indigent ato ng mga igsuon. But me and together with Governor Lidlon are very confident na ini makasta rin na ato mga component officials, local government units kay Kuyang sila na kay magdugang siguro. Diba? So, in behalf of the province of Surigao del Norte, we would like to thank the national government for this help. Ako karadyo yung natawang sa kumana crisis na nagtagamtaman na natong mga katawan. Again, Antwek sa pagpadayag sa mensahe isab ni Vice Governor Jed Gokyangke. Sa dugang hanay sa atong mga balita, nakilay ana sa mga kawani ng Land Transportation Office ang duha ka mga individual nga nalambigit sa reckless driving human masuta ang plate number sa motorsiklong gigamit. Sumaya pa sa tilubdan nga parehong mga estudyante sa kolehiyo nga taga San Jose de Nagat Islands ang duha ka mga batanong layaki nga nakita sa video kinsa nagtrending sa social media niadtong milabayng gabi. Sumala pa sa LTO nga giandam na nila ang mga lakang ang pagkompleto sa report para maisyuhan og syukos order ang mga batanong layaki diin posibleng makasuhan usab kini sa kasong alarm and scandal ug wala pagsukbot dan helmet sa dihang nagmaneho kini. Sa pagkakuman taghiyatan na lang nining makumpleto ang requisitos og gikinahanglang dokumento para isilbi na ang show cost order para kanila. May numduman nga nagkalat sa social media ang video nga gipost sa netizen ang pag-exhibition sa duha ka mga layaking nakamotor, partikular na sa Dayang San Nicolas, Barangay Tapa, Surigao City, pasado alas 11 antak na sa milabayng gabi.
Sa Radyon pa, sa dugang pa ng mga balita, Hepe ng City Environment and Natural Resources Office na si Engineer Jose Alfonso Casura, tagatudlo ang mga tagdili na himuon suyod na sa Fish Sanctuary din na sa may Barangay de Asan ug San Isidro. Ini partikular na sa Matupa, pagkadili na bisan sino na lamang ang musuyod og mangisda didto. Problema kay naalagi ko ng mga outsider nga mamukot o mo sulod sa mga katungilang marine protected areas or sanctuary. So nagbutang ka ng penalties no na kung katong atong gi-declare nga strict protection zone katong di gid pa bingwitan din sulod sa dito nagi penalty na i-impose. Sa among ordinance ang among gi-propose minimum of 2,000 but not more than 10,000 for confiscation sa mga ekwipo. Depende sa unsay violation kung igo ra ni sulod so pwede siya ipakuan pero kung naaktuhan gyud na nagkuha ng illegal nga namingwit or nagkuhan sa sulod sa sanctuary mo nang dako-dako ang kuan ang iyang fines and penalties. Ito ba sa mo magpasabot ng Hepe ng City Enron na si Engineer Jose Alfonso Casura. Sa dugang hanay sa atong mga balita, para sa malahutayong serbisyos komunidad, gilunsad ang palagtigob uban sa mga kadagkuan ng Bureau of Fire Protection sa Caraga ang gihimong Career Enhancement Seminar dinhi sa Regional Headquarters ng Bureau of Fire Protection. Isip pagpalambo sa natan sa firefighting kapasidad sa kompletong kagamitan. Gisusi sa Bureau of Fire Protection ang mga substation sa mga naglangkob sa Logistic Division sa pagpangunan ni Fire Superintendent Rowena Collantes ubos sa liderato ni Senior Superintendent Jerome Riano. Isip kabahin kini sa firefighting, equipment and supplies, essential resources, labi na ang mga fire truck kon kompleto ba sanan serviceable ang tanan ng mga ekwipo para sa malahutayong serbisyo sa komunidad. Sa Radyon pa, sa dugang pa ng mga balita, Annual Investment Plan o AIP ng Surigao del Norte para na sa sunod na tuig 2027 ang tag-presentar sa kasamtangan. Ini sa dihang taghimo ang duha ka adlaw na panagtigom sa isa ka hotel diri sa Surigao City na kundin tagtambungan ng mga naglaing-laing department heads ng Kapitolyo. Lagip na isab niini ang mga sakop ng sangguniang panalawigan sa pagpanguna ni Vice Governor Jed Gokyangke. Lagip na isab kan Governor Robert Lyndon Barbers. Sa nibawaan na inin AIP ang isa sa matupamamahimong sumbanan na partikular na sa implementasyon ng mga naglaing-laing program o proyekto para na sunod na tuig ng probinsya. Tagatudlo ni Vice Governor Gokyangke na kumadlawa at na sa ikaduha na adlaw sa ila pagtuki sa AIP ng Surigao del Norte ang natagtakda himong pinalpa nila ang napagtuki isa-isa na kundiin inipar na sa paggatino kung pilagajod ang mamahimong budget ni ini sa kinatibukan. Tagatudlo na tagtakda mo padayag pa ng presentasyon ang mga nagkalaing-laing buhatan ng Surigao del Norte kuman na adlaw. Lagip na isab na posible na ipipila ka mga kabaguhan samtang waya pa ini mapasa isab ngadto na sangguni ang panlalawigan. Sabi isab ni Governor Robert Lyndon Barbers tagatudlo na ini ang AIP para na sa 2027 na kundiin sa kada na tuig isa-isab ini sa pinakatagpangandaman nila kay ang AIP ang sumaya pa, importante na mahimong sumbanan na para na sa mga tagtakda ipatuman na mga naglaing-laing programa sunod na tuig. Sa dugang hanay sa tuang mga balita sa Surigao City Police Station, gipatuman ang hapside na komunidad milunsag gilig regular checkpoint ang mga kawani ng Surigao City Police Station sa pagbangunan ni Police Captain Noel Piong ang sa mga National Highway labi na sa Barangay Rizal. Kinihuman nga sunod-sunod ang mga nahitabong vehicular accident nga natala sa syudad nga mikalasosab sa kinabuhi sa pipila ka mga individual. Rason ini mihimog lakang ang PNP sa pagbangunan ni Police Lieutenant Colonel Attorney Mariano Lucban ang hepe ng buhatan sa Surigao City Police Station diin hugot ang gipatuman sa pagbantay seguridad labi na sa mga motorista nga waya musunod sa lagda sa bala o trapiko. Kagahapong adlaw ubay-ubay usab ang mga motoristang nasita sa gihimong checkpoint nga pakyas ang pagsukbot ng helmet sanan pagmaniho nga sa mga sakyanan nga way mga lisensya ug expire ang mga rehistro. Sa maong lakang gipakita ng PNP ngadto na sa mga kabataan nga nagmaniho og dili otorisado kadtong mga minor de edad nga
na sagad nagmanihong way mga lisensya ug walay mga pagtugot sa ginikanan. Bag-uhay pa lamang mikala sa kinabuhi sa usa ka 23 anyos nga rider ang pagmaniho na walay helmet nga gikinahanglang sundon ang mandato sa balaod trapiko para malikay sa susamang disgrasya. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Sa Radyon Padre Gabon sa Diretso Balitang Surigao, sa balita sa gawas sa nasud sa Lebanon. Moabot na isab sa 19 kabuktaon namatay sa pinakabago na airstrike na naghimo ng Israel. Base na sa kumpirmasyon sa Health Ministry ng Lebanon, nadyaon sa napuyo ka mga namatay, lakip ni ini tuyo ka bata ug tuyo ka mga kabadjinhan na kundiin miigo ini sa isa ka panimayay sa Deir Quanon town. Ang pinakabago na pagkamatay ang nahitala na kundiin waya pa isa ka semana human una tag-anunsyo ng Estados Unidos na nagkasabot na ang Lebanon ug Israel para na palawigon pa ang ceasefire sa mosunod 45 diyas. Inisamtang padadyon ang mato pa taggatakda na istoryahay para na sa kalinaw ng duha ka mga nasuda kumana Hunyo. Bisan pa man sa amo na ceasefire extension ang napareho na matupan sinukliay nan ilan na paglusad ng mga pag-atake ng Israel ug ang Hezbollah, partikular na sa may southern Lebanon. Balitang Sports. Ang upat ka mga team mag-abot sa dihang musikad na kumaan ang PBA Season 50 Commissioner's Cup Best of 7 semifinals kuman adlaw sa Inares Center sa Antipolo. Ang defending champion Tocantins Tropang 5G magkigharong sa Meralco Ball sa pasyon ng 2 sa alas 5:30 antak na sa hapon. Ubos usab sa pagpanguna sa liderato sa higanting import ng Tocantins Tropang 5G. May abante sa Final 4 human nga gitagak ang twice to beat top seed na NLEX Road Warriors. Samtang ang Bulls bitikang usab sa semi-finals human nga nakaipsot sa Magnolia Hotshot sa overtime game. Ang main game sa gikitakda alas 7:30 antak na kuman gabi magkiharong usab sa Barangay Ginebra Kings ang Rain or Shine Elasto Painters. Ang Ginebra miangkon og luna sa sunod nga hugna sa torneo human nga gipalagpot ang Phoenix Super LPG Fuel Master. Balitang Showbiz. Engaged na ang aktres na si Christine Reyes ngadto na sa ija na partner na si Gio Tingson. Sa ija na Instagram post tagpakita dito ni Christine ang pipila ka manghulagway nila ni Gio lakip na kundiin tagpakita ni Ja ang nagsilbi na engagement ring. May pagpadayag pa na mga pulong dito si Christine na every timeline lead here, endgame unlocked. Sa amo isa ba na pagkumpirmar sa dyan na engagement, pipila ka mga suod na mga amiga o amigo ni ini sa show business, mga fans o mga supporters ang nagpadayag ng mensahe nga tunakan Christine sa pag-congratulate sa duha. Kung kahinduman na una na nabalita na nag-date sila ni Christine o Gio sugod pa ton na 2025. Si Gio ang nagsilbi na chairperson sa National Youth Commission sugod na 2014 hangtod na 2016 nahimong chief political officer sa Benin ni Senador Bam Aquino sugod pa 2016 hangtod na 2018 og nahimong chairperson ni SAB na Akbayan Citizens Action Party sugod na 2018 hangtod na 2022. Samtang si Christine ang una na tagkasalisab ngadto na sa professional MMA fighter nga si Ali Katibe. Atong 2016 may ila isa ka anak na si Amara na tagpanganak atong 2015. Pero atong 2024 una na tagkumpirmar ni Christine na matupa-anhold na ang ija nakasal kan Ali. Una isa ba na nakarelasyon ni Christine human na sa ija na pa nagbuyag sa ija na bana ang aktor na si Marco Gumabaw pero waya isab matupa magmalampuson ang ila na relasyon. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang Balitang Panghimaga. Nagtrending sa social media ang nabalitang pagkulata sa usa ka membro sa LGBT ngadto na sa usa ka batang 3 anyos nga batang layaki. Usa ka di makatangranganon nga panghitabo ang gihimong pagdagmal niini sa usa ka nagnalang Rinrin, usa ka membro sa LGBT nga mihimog pagdagmal sa mao nga bata. Makita sa video ang kapait nga gibati sa bata nga way nahimo ang pagtuwaw na lamang nga nadawat nga makusog nga sipa ang gikan sa usa
sa kanagnalang Rinrin. Apan sa latest update human gidakop sa mga otoridad ang maong suspect na ngadyo kinig pasaylo sa live-in partner ni nga nanay ngadto na sa iyang pagnagmal sa anak nini nga usa ka 3 anyos nga bata. Sumaya pa ni Rinrin nga gusto lamang nini nga hatagag disiplina sanan gipakita usab nga tinuoray ang pag-amuma pagpangga sa bata gikan pa sa pagkagamay sa bata. Si Rinrin na ang nag-atiman. Miani kinig klase-klaseng negatibong reaksyon sa netizen ang gihimong pagpasaylo nini sa nanay nga klaro kayo ang kalapasan nga taghimo ang pagdagmal sa mga bata nga adunay pagpanubag sa balaod. Naman sa tagkulata man sa Nija. Pero di Nija yung anak, no? Dili, anak sa ihang live-in partner. So si Renren Si tomboy. Renren, yes. Tapos Tomboy si may Renren, ija live-in na, may live-in partner nga babae. na single mom. Okay. Now nahitabo wala niya tong tungura si single mom, si 3 anyos nga bata ra nabilin ag gipakatulog kini ni Renren. Siguro sige tuwaw Nagban niya, kuan na- bata. oo, na kuan na ang hunahuna ni Renren mo to nga kitang-kita sa video ang iyang gihimong pagdagmal. Di nakuhaan pa kini Radyo Manjo sa kopya CCTV camera sulod silang Pinoy-anan ang gihimo ining pagdagmal. Hinungdan nga gipost sa iyang live-in partner ang nahitabong pagdagmal ini nga maong LGBTQ nga si Renren ngadto na sa bata o anak niya mismo. Og sa latest update nakita usab sa video Radyo Manjo ang gihimong pagdakop sa tuang nga mga kapulisan sa paghimong pagdagmal ini nga maong bata o nakita usab nini nga gibitbit na sa duha ka mga police officer ang maong LGBT nga si Rinrin pasakay sa patrol car. Og sa diha ang Radyo Manjo nga dito na sa police station nahimo kining trending gumikan kay mipagawas na sab og pamahayag live sa social media ang live-in partner nga ijang gipasaylo na si Rinrin gumikan kay nahimo lamang adto ang pagkulata gumikan sa ihang dakong gugma og gusto niya nga madisiplina usab ang maong bata. Kuy ba siya mahigugma sa bata kay jaman kulatahon. Lisod sad na laom pa waya ra Physical lamang. naman gud kayo. So nan di ba tagsipa-sipa man ka tiaw mo. Ato lagi ini ka padayag lamang labi na kun John makigrelasyon ka sa mga single mom, single dad, joy ila mga anak ka. Pag magdisiplina gani ka mo sa ila dyan anak nila ba o dili kun imo bisan kun ikaw pa'y nagmatuto ikaw nagpadako dyan ng mga bata way imo katungod dapat an mo disiplina ni ini amo an nanay o tatay kay ikaw kuan ra man kaw kibali along pa John na suyod ra kao sa amo na pamilya gumikan kay karelasyon nimo. Sampid. Sampid ra kao. So, John gadud na mga sitwasyon pag dili nimo anak, way mo katungod mo Wa kay disiplina, katungod mo disiplina. Labi na pagpasakit, mula mo lagi in disguise daw, ang pagdisiplina, diaw na may klase na hinimuan. Pero makita mo na to sa video na muran laom pa nila pardon the word, laom pa nila bagong hapit ang tagpatay niya. Sila nung katagsipa-sipa niya, di ba? 3 years old, umaintaw ni kasukol. Di ba? Tanan nga mga pagdagmal na dawat yun sa bata. Bang walang kalaban-laban o walay kamuang-muang sa mundo. 3 anyos pa mangilin yung bata. Gani, way pa iton buot. Baga na ito bisan uno pa nimo pagmaymay. Ang tanan nga mga negatibong reaksyon sa netizen pasingod na dito sa nanay. Kay nganong imuhang gipasaylo. Amo. Pero sa iya taliwala nining pagpasaylo Radyo Manjo mag-atubang paghihapon sa klarong kasong ipatuman sa otoridad ang kanang paglapas sa Republic Act 9262 of Violence Against Women and Their Children's Act. Amo man, bawsi. So, dapat gadyo, dili ka mo maghimo na ingana. Diyan may panahon lang, panila tao raman kita, usahay ma-emosyonal, alam pa mo, diyan ba na wala pa na ma-overdose na kita sa ato tagbati na mga kalagot pero kung nga naman gani kuan lang kamo lang pa walk out ra kan okay basin na mapareho ato ba napasakitan ni dyan naggrabihan pag doon pasakit tapos bisan pa man kung magdisiplina man John way gid imo katungod magpasakit an iban Dili gan imong dugo. tapos Dili imong dugo. isa pa kuman ng mga panahon di ba psychological abuse physical abuse Klaro kayo Radyo Manjo nga di siya makaklaim nga iya taong anak.
Sanan, di Klaro na. kayo, nag-gets nimo dili, klaro kayo nga dili gid niya pwedeng maklaim nga ija kadtong anak. Amo man, kaysa ija man partner adto. Pero ang punto lagi dire, dili ka magpasakit. Kay kumulaon pa, bisan pamulaon ka na. Ako mo nagpadako jaon, ako yung tagdisiplina ko ra. Oo. Daong ko'y katungod nga mo disiplina, daong ko'y katungod nga mo dagmal. Uy, Oy. klase sa pagkatao. Di man ko nimo anak, ko sampid ra man ka. Basahan ay ang Republic Act 9262 kung asa kadapit pwede nga mudagmal sa mga bata, labi na yun sa mga kababainan. Saan ipaagi ang sakto na pagdisiplina? Ang pagdisiplina, dili nagpasabot na imo pasakitan. Dili pasabot na pisikal nimo sila abusuhon. Pwede ra gud nimo na ang imo pagdisiplina ipaagi sa alam pa sulti. Imo ipasabot unoy sadyot ni dyan nahimo, unoy paagi na para malong pamasakto ani dyan mga taghimo na aksyon. Inga na ba? Sa isa palagi, dili mo kunin mo anak adto, anak sa imo partner. Way gito di mo katungod, bisan gamay sa pagdisiplina. Ang magdisiplina adto ang nanay. Kay ikaw nahimong partner nan isa ka single mom. Dugot laman lang pa nila dili kon imo. So but pasabot na ikaw dili ikaw kabahin sa kinabuhi na muna bata. So kung magdisiplina man Way ka, imuhang ambag. amo man, way ay gadyo bisan gamay, laon pa na hisagol ra kaw kay nakarelasyon nimo ang nanay, isip na partner. Pero kung pagdisiplina, dumdumon gud ni Jo kung jay mga karelasyon din na mga single mom, single dad. Dili ni Jo doon kun laon pa katungod, dili ni Jo responsibilidad ang pagdisiplina sa mga anak as a partner. An may katungod an joon nanay, joon tatay na kadugo nila kay ikaw dili man pwede ra gud ko mo advice. Adyo sin paluma-luma na moran feeling nimo, oy, ako'y nanay, ako'y tatay, dili, kay ikaw, pasagul ra, sa amo na pamilya. Dapat mulugar ka ng sakto. Tapos adto, ija tag kulata, tag patay-patay hapit ang bata, di, mano ba kadto siya sa balaod? Kung nagpasaylo man siya na ija partner, waya magpasabot na ang gobyerno Absuelto na siya sa balaod. absuelto na, na ato ba yapon siya sa consequences. so Preso gud yapon ka kay ako, this is a serious matter mong kung Crime. bata ang hisgutan. Amo man tag-abusuhan nimo, tag-pasakitan nimo, ug dili gayud si Jamarajao na binuhatan. Unta mahimong leksyon ini sa iban na dili himuon ang taghimo ni Renren. Bisan kumulong pa si Jan na tagdisiplina ra. Oy, alibay mo ra na. Kitaan sa video, grabe ka klaro kung disiplina, dili ko na mo adto. Tagsipa-sipa, sumbag man ka, di ba? Ug iban Sipa, pa. sumbag tanan, dagmal. Tas 3-year-old, ay, uno basag kaw na klase na pagkatao, laong pa ya ka maghuna-huna, kun la ani mo kontra, ani mo tagpasakitan, minor de edad, jaoy katungod. So dapat imo jaon dumdumon na dili ka. Man. Ren Molina. Laong pa man na himo manimo adto. Bisan pa kun uno nimo kasuko, laong pa nimo idisiplina ra pero way kisot imo katungod. Amo jaoy imo dumdumon. Hala, yan mga oras para sa pagdadyon diri sa tanang program ang Diretso Balitang Surigao. Maradyo nga matianay nga doon na kan Ayeng Rogador na kundiin watching in BRS Trade Master. Lagi pa kan Diana Rose Asilagon, kan Randy Ran Santesas, o nato mga suki isab din na sa Barangay Urok, Barangay San Isidro. Yes. Na kundi ni pahigayon kumadlawa ang People's Day 2026. Grabe na kuno kadasok ang mga Dagko ng tao tao. Manjo kay gustong mo-avail nining serbisyo nga gikan sa kagamanan syudad nga gitunol mismo sa tugkaran sa mga residente sa Barangay Urok ug Barangay San Isidro. Hala, kuno unsa pa niyong gihuwat, kadto na kamo para ma-avail ninyo ang mga services nga gikan sa ato ang mga kagamanan sa syudad kay mo na nagiingon din nga libre na, wa na mo'y hassle, hassle free. Di na mo mukanhi pa sa syudad para magpa-check up, unsa pa na yung mga serbisyo nga inyong gusto. Didto na gitunol na sa kagamanan sa syudad sa Barangay Orok ug Barangay San Isidro. Ang venue din na sa Orok Gymnasium. Orok Gymnasium. Okay, Mas sige. Medyo dako-dako man. Dako ang venue dito. Hala, sa ako taglang kaganina. Yan ay ato oras para sa padadyon diri sa ito na programa. Sa ngayon sa ito na kaibanan diri sa control, si Geo Bataan. Iniisa ba ninyo mga radyo man idol? Jojo Ferrol. Idol Gerson Galotera Fuentes. Tatak! Armen! RMN News. Diretso Balitang Surigao. Oras sa tag, alas 8:25.
Para sa mga minamahal naming